Magandang araw mga kababayan. Good morning sa inyong lahat. Dito po sa atin sa Pilipinas is 12, magwa 1 o'clock na mga kababayan. At dyan sa inyo mga kababayan, mga mahal naming kababayan sa OFW o nakatira na sa ibang bansa, sa Amerika, sa Europa, sa buong Asia, magandang araw sa inyo mga kababayan. At dito din sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw ho sa inyo mga kababayan. Pag-usapan naman po natin itong pinagsasabi ni Sara Lustay na siya nag-rally doon sa Australia, na ang sinasabi niya, ang utang daw ng Pilipinas ay umabot na ng 16 trillion. Hindi niya ba alam ng panahon ng kanyang ama na nanungkulan bilang presidente, nang umalis si Pinoy ay nasa 5 trillion, more than 5 trillion ang utang ng Pilipinas. Nang natapos ang kanyang ama ay umabot ito ng 13 trillion mga kababayan. Pandemic time, wala naman natapos na mga proyekto. Yang MRT niya hindi naman yan natapos mga kababayan. Ang sinasabi niyang build, wala namang natapos mga kababayan. Yun lang yung natapos niya. Pinagdugtong niya yung Skyway at ang Road 10, pero hindi naman ho yan sobrang haba mga kababayan. Pandemic time, 2 taon mahigit walang ginawa, pero umabot ng halos 7 trilyon ang utang ni Roa Duterte mga kababayan. Tapos sasabihin ni Sara Lustay na 16 trillion na ang utang. Siyempre pag pinagsama-sama mo yan, abot ng 16 trillion. Pero hindi niya pinagsasabi kung nagbayad ba ang kanyang ama sa utang. Walang binayad yan si Rodrigo Duterte mga kababayan. Papakita ko po sa inyo mga kababayan ang sa panahon ni PBBM kung magkano po ang ibinayad ng ating mahal na Pangulo. Ayan mga kababayan, 2 trilyon na ang ibinayad ng ating mahal na Pangulo sa ating utang, domestic man or international. So yan po ang pinagbayaran ng ating mahal na mga Pangulo mga kababayan. Umabot ng 2 trilyon yan mga kababayan. Tapos itong quarter din naman ay nagbayad po ang ating mahal na Pangulo ng 342 billion in first quarter in 2025 mga kababayan. Kaya kung ano-ano sinasabi nitong Sara Lustay sa kanyang mga rally mga kababayan, kaya hindi po totoo na walang ginagawa ang ating mahal na Pangulo sa bansa natin. Siya ang walang ginagawa kundi layas ng layas, tour ng tour, pera ng taong bayan ang kanyang ginagastos mga kababayan. Matatapos na po mga kababayan ang MRT 7 mula Bulacan, San Jose, Bulacan papuntang SM North mga kababayan. End of 2025 mag-cooperate na yan mga kababayan ang MRT 7. Anong sinasabi nito ni Sara Lustay? Nakakainis siya at nakakapikon. Tapos ang isang sinabi niya pa doon sa rally niya, itong San Juanico Bridge na pinagawa ni Apo Lakay, hindi niya ba alam kung ilang taon na ba yung bridge na yan? 1973 kinonstruct, 2020-25 na tayo mga kababayan. 50 years ago still nakatayo ang San Juanico Bridge. Tapos sasabihin niya bakit daw naging tourist spot itong San Juanico Bridge. Itong ating Vice Presidente ay hindi mo alam kung nagbubulag-bulagan ba o may alam o ano, hindi natin maintindihan itong Vice Presidente. Kaya wag kayong maniniwala sa mga kanyang pinagsasabi mga kababayan. Napakasinungaling yan.
Napakasinungaling yung vice presidente natin, mga kababayan. Kaya yung mga Filipino community akala nila totoo ang kanyang mga pinagsasabi. Mga kababayan, para ma-update kayo sa mga ginagawa ng ating mahal na Pangulo, manood po kayo sa PTV4, RTBM. Yan ang panonoodin nyo, mga kababayan. Huwag kayong manood yan sa mga pinagsasabi ni Sara Lustay na napakasinungaling. Sobrang sinungaling yung ating vice presidente na yan. Busy kakakaikot, busy sa pagbibigay ng mga wrong information sa ating mga kababayan. Kaya nakakalungkot isipin, dahil sa politika wala siyang ginagawa, puro paninira. Isipin mo, paninira pa sa ating bayan. Siya pa mismo sumisira sa bayan natin, mga kababayan. So isipin mo yan, isang vice presidente na walang ginawa, layas ng layas sa bayan natin, mga kababayan. Kawawa ang bayan natin pag siya magiging presidente. Pati ito impeachment niya, ang dami niyang abogado, 16 plus 18 senador nakakampi sa kanya sa impeachment. Ang lakas ng ebidensya laban sa kanya, mga kababayan. Wala naman siyang ginawa. Kaya, mga kababayan, kaya kami, kahit ako'y maliit ang aking channel, nagbibigay ako ng tamang information, mga kababayan. At kinukuha natin yan sa mga puwan ng government. Nagre-research din tayo, mga kababayan. Kahit pumunta kayo sa Google, i-search nyo lalo na sa Department of Budget, nakikita natin yan kung saan napunta ang mga pera ng ating bayan at saan ang mga proyekto na ginagawa ng ating bayan. Ito ngayon, nag-launch ang ating mahal na Pangulo kasi opening na ng klase, nagbigay siya sa mga estudyante ng 50% discount, lalo na sa MRT. So malaking bagay po yan sa mga estudyante. Kaya wag kayong maniwala dyan na walang ginagawa ang ating mahal na Pangulo. Yung subway, mga kababayan, hinuhukay na. Diyan sa may Valenzuela, diyan sa may Quirino Highway, papunta diyan sa may Veterans, papunta diyan sa may excuse me, mga kababayan, papunta sa may Camp Aguinaldo, nandiyan may hinuhukay rin diyan. Tapos ang tagos niyan, mga kababayan, doon sa may Meralco Avenue, diretso ng BGC. Pagdating ng BGC, diretso na naman ng airport papuntang FTI yan, mga kababayan. May mga butas na yan, mga kababayan. So huwag kayong maniwala na walang ginagawa ang ating mahal na Pangulo. So maraming salamat po sa inyong panonood, mga kababayan, sa aking munting vlog. Sa tamang impormasyon lang tayo, mga kababayan. Just comment down below, mga kababayan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and share, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong mga panonood. O siya, sa ating mga kababayan dyan sa ibang bansa, mag-iingat po kayo. Mahalin nyo po palagi ang inyong hanap buhay. Ang inyong mga pamilya ay umaasa sa inyo, mga kababayan. So uli, maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong time. God bless us all, mga kababayan. Bye bye.